Alam niyang hindi na niya kailangan pang sumagot. One look at Matthew ay alam niyang alam na ni Hector ang sagot sa tanong nito. Matthew is the spitting image of Hector. Nakuha nito ang mga mata at ilong ni Hector. Maging ang kulay ng binata. Tumayo siya mula sa kama at pagkunwan ay inaayos ang mga gamit sa side table doon. You were the first man in my life, Hector, wika niyang hindi lumilingon dito. It sounded like a whisper ngunit alam niyang naririnig siya nito. After you, I never did it with anyone else. Tumangala ito sa kisame and he massaged his neck. Bakit hindi ka man lang nag-abalang sabihin sa akin? Was it bitterness that she heard on his voice? Napalingon siya dito and watched him walk closer to Matthew. Nakita niya nang hinaplos nito ang noo ng bata. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang lambing sa gwapo nitong mukha. Anong nangyari sa kanya? Bakit kailangan niyang maospital? Matigas nitong tanong habang nakatitig sa anak. Kahapon pa ay may sinat na siya, but I assumed na baka dahil ngingipinan na siya, ang sabi ni Tia Rosario. Kahapon pa siya may lagnat ngunit nagawa mo pa rin lumuwas ng Manila. Putol nito sa sasabihin niya at lumingon sa kanya. Nagpanteng ang mga tainga ni Chantel sa tanong nito. Nauulinagan niya ang panunumbat sa tono nito. As if na pinapabayaan niya ang bata at ginusto niya ang nangyari dito. Hindi ko pinapabayaan ang bata kung iyon ang iniisip mo, iniwan ko siya kay Tia Rosario at sa muli ay pinutol nito ang anumang sasabihin niya, kahit na hindi mo dapat iniwan ang bata. Kailangan ko ring magtrabaho para sa kanya, para sa amin. When you should not kung sinabi mo lang sa akin ang tungkol sa kanya. What do you expect me to do? Sumunod ka, after all the insults that you have stoned at me? Natigilan ito sa sinabi niya at napabuntong hininga. Naupo ito sa tabi ng bata and held his little hand. You could have at least informed me that I am now a father. Naupo si Chantel sa silya na nasa tabi ng kama. Aaminin niyang kailanman ay hindi pumasok sa isip niya ang ipakilala dito ang bata. After everything that happened, parang hindi niya kayang muling makaharap pa si Hector. Ganoon pa rin kaya ang tingin nito sa kanya ngayon. He is a tesoro, Chantel. And I want him to carry my name. Narinig niyang wika nito. Naiangat ni Chantel ang likod mula sa pagkakasandal sa silya at tinitigan ito. Nang hindi siya sumagot ay nagpatuloy ito sa pagsasalita. Ipapaayos ko ulit ang pagpaparehistro sa kanya and change his last name to Tesoro. Hindi niya alam kung bakit pero nakaramdam siya bigla ng pangamba dahil sa sinabi nito. Doing that will give him a right to her son. Though alam niyang bilang ama ay may karapatan ito kay Matthew. Pero paano kung gamitin ito iyon para kunin sa kanya ang bata? With his money. Madali lang para ditong gawin iyon. I don't want him to be a bastard, Chantel. I was once a bastard. 3 taon na ako bago naging isang tesoro. At ayokong maghintay ng ganoong katagal bago niya dalhin ang apelyido ko, he said firmly. Maang na napatitig siya dito. So, nabasa na ba nito ang diary? Alam na ba nito ang totoo? Nabasa niya rin iyon sa diary ng kanyang ina. Kung paanong natuklasan ni Veronica na may anak na pala si Don Emilio noong panahong naging silang dalawa. And that was one of the reasons kung bakit hindi niya masabi dito noon ang totoo. Aside from protecting her mother's name, ayaw niyang isipin itong isa siya sa naging intruder ng pagmamahala ng ina niya at ni Don Emilio. Na baka isipin nito na ang pagkakabuo dito ay isang pagkakamali lamang. She knew that it was bitterness that she heard on his voice. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng takot sa binabalak nitong gawin. Would he question the custody of Matthew? Bandang 7:00 ng gabi nang muling bumalik sa hospital si Tia Rosario. May dala nga itong hapunan para sa kanila. But later on ay pinauwi niya ulit ito para makapagpahinga sa bahay. Muli ay sila lang ni Hector ang naiwan sa ospital para bantayan si Matthew. Kanina ay nag-round na ang doktor nito at muling sinuri ang bata. Common flu lang daw umano ito ngunit dahil hirap na padedehin ang bata ay in-advise na i-confine na ito. Mula sa pagkakaupo sa silyang andoon ay pinagmamasdan niya si Hector. Ni hindi nito tinatantanan ng titig ang bata, she wants to tell him to rest. Alam niyang pagod din ito mula sa trabaho at sa pagmamaneho kanina, at isiping hindi na ito bumalik pa ng Maynila kahit pa alam niya na marami itong trabaho sa kumpanya. Tunog ng cellphone ang pumutol sa katahimikang namamayani sa silid. It was Hector's cellphone. Agad nitong sinagot iyon at naglakad papunta sa may bintana.
Hello, narinig niyang wika nito, you got it right, Ronnie, sinabi ko na rin yun kay Lauren. Sandaling nakinig ito sa kabilang linya, no, hindi ko pa sigurado, baka sa makalawa pa. Lumapit si Chantel kay Matthew na ngayon ay nagising dahil sa tinig ng ama. She got him at kinarga. On her peripheral vision ay nakita niyang lumingon sa kanila si Hector. Yes, muli nitong sagot sa kausap ngunit hindi maalis ang titig sa kanilang mag-ina. Kasama ko ang mag-ina ko pag-uwi, anito bago nagpaalam sa kausap at pinutol na ang linya. Marahas ang ginawa niyang paglingon dito, mag-ina ko, that caught her attention, at kasama sila sa pag-uwi nito sa Manila, did she hear it right? Naglakad ulit ito pabalik sa kanila, he looked steadily at Matthew na ngayon, ay nilalaro ang buhok niya habang kanyang karga. What do you mean by that, kampronte niya dito? About what, he asked, na para bang hindi alam ang tinutukoy niya. Hindi kami sasama sa iyo, Hector, aniya at muling inilapag ang sanggol. She made his milk. Dahil 2 buwan pa lang noon si Matthew, nang kinailangan niyang magtrabaho, ay hindi na ito sa kanya nakadepende ng gatas. She stopped breastfeeding, dahil kinailangan niya ng kumayod para sa kanilang 3 ng anak at tiyahin. Hindi sapat ang ipon niya para tustusan ang pangangailangan nilang 3. It was not for you to decide. Ako ang magdedesisyon kung saan titira ang mag-ina ko, matatag nitong sambit. Pwede ba, Hector, may trabaho ako dito at look at yourself, putol nito sa kanya, 5 buwan pa lang mula ng mga anak ka pero nagtatrabaho ka na? Muli niyang nilapitan si Matthew and put him on her lap, ngayon ay pinapadede niya na ito. Kailangan ko ring kumuyod para sa anak ko. Isa siyang tesoro. He has the privilege on everything that tesoros owns. She looked at him, hindi dahil nalaman mong may anak ka sa akin ay magbabago ang buhay namin. Hector, andito ang trabaho ko, ang buhay namin, we cannot just leave and come with you. His gaze lingered on her, naginantihan niya rin ng matatalim na tingin, iniisip ba ng lalaking ito na basta na lang siya mag-aalsa balutan at sumama dito, he is still as arrogant as ever. Nasa Manila ang trabaho ko and I cannot go at someone else. Narinig niya pang dagdag nito, sa tono nito ay parang isang batang hindi makaintindi ang kausap nito. Then don't tumigas ang boses niya sa sinabi, hindi kita inoobliga na. Anak ko ang nasa kandungan mo, for heaven's sake pag-alit nitong wika, at obligasyon ko yan, kayo, as I told you, isa siyang tesoro, and I want to give him. Money putol niya sa anumang sasabihin nito, money that your family has. You told me once that I will never get your money for free, kaya hindi rin yun kailangan ng anak ko. Halika, Chantel, inilahad nito ang mga kamay, sa worry niya ay nauubusan ito ng isasagot sa kanya, si Matthew ang pinag-uusapan natin dito, kung inaakala mong hihintayin kong tumuntong yan ng ilang taon bago ako maging ama sa kanya, then I am sorry, ayoko siyang itulad sa akin, hindi ako maghihintay ng ilang taon bago ko siya kilalain ng anak, I am not like my father. Bakas sa tinig nito ang pait sa sinabi her heart went out for him, pagkawika niyon ay naglakad na ito palabas ng silid. She looked down at Matthew, naging komplikado ang lahat sa kanila ngayong nalaman ni Hector ang tungkol sa bata. He wants to make a rectification of what happened in the past, ang 3 taong hinintay nito bago naging tesoro at ang hindi agad pagiging ama dito ni Don Emilio. To Matthew expense, of course, sa anak nito, diretso si Hector sa labas ng ospital, he headed to his car and went inside. Nakakuyom ang mga kamay niya na napahawak sa manibela. He has a son, unti-unting pumapasok iyon sa kanyang isipan, hindi niya lubos na mapaniwalaan na nagbunga ang minsang nangyari sa kanila ni Chantel, and he hated the idea na ngayon niya lang ito nalaman. Naalala niya ang araw na binasa niya ang diary ng nanay ni Chantel. Pagkatapos niya yon basahin ay hinanap niya si Chantel ng araw na yon, ngunit ayon kay Nana Felisa ay umalis na ito pabalik sa Manila. Alam niyang mula doon ay hindi na niya ito makikita. Kahit pa kayang-kaya niya itong ipahanap ay hindi niya ginawa. Nang araw na nalaman niya ang nilalaman ng diary ay kinumprante niya si Nana Felisa tungkol dito. Though, hindi niya binanggit sa matanda ang tungkol sa diary, he asked Nana Felisa about Veronica, sa laking gulat nito kung paano niya nalaman ang tungkol doon. She told him everything she knew, na 3 taon na nga daw siya nang makasal ang mga magulang nila, that for some reasons, isa siya sa dahilan kung bakit naudlot ang pag-iibigan ng ama at ni Veronica. And sometimes he wanted na galit sa kanyang ama dahil doon.
Ngayong may anak na siya ay ayaw niya itong matulad sa kanya, ayaw niyang iparamdam dito na isa lang siyang pagkakamali. Sa kabila ng mariing pagtanggi niya na sumama sila kay Hector sa Manila ay natagpuan pa rin ni Chantel ang sarili na umaayon sa gusto nito, nagpatianod siya sa kagustuhan ng lalaking minsan nang pinamukha sa kanyang isa siyang masamang babae. Nang mailabas sa hospital ang anak na si Matthew ay agad niyang kinausap si Tia Rosario tungkol sa naging pasya ni Hector. Mahaba-habang paliwanag ang ginawa niya pa sa tiyahin, kung paanong nakilala niya si Hector at kung paanong ito ang ama ng kanyang anak. Laking gulat pa ni Tia Rosario nang mabanggit niya na panganay itong anak ito ni Don Emilio. Kung magbiro nga naman ang tadhana, sambit nito matapos siya magpaliwanag. Hindi man nagkaroon ng magandang katapusan ang pag-iibigan ng nanay mo at ni Don Emilio ay baka naman, Tia, putol niya sa nais nitong ipakahulugan sa sitwasyon nila ni Hector. Kailanman ay hindi mangyayari ang nasa isip nyo. Aniya na isinara na ang zipper ng dadalhin nilang bag kung saan niya inilagay ang gamit nila ng anak niya. Tara na ho. Nagpatiuna na siya sa paglabas ng silid. Chantel, tawag muli sa kanya ng tiyahin. Muli siyang napalingon dito, naghintay siya ng sasabihin pa nito, tungkol kay Don Emilio, nang mamatay siya ay. Tia, aniya dito, madaming nangyari nitong nakalipas na araw, nalaman ni Hector ang tungkol kay Matthew, at heto sila at sasama ngayon sa binata sa Manila, kaya kung ano man ang nais sabihin ni Tia Rosario ay gusto niya munang ipagpaliban, so much for surprises. Gusto niya munang mapanatag kahit papaano, iyong wala munang iisipin ano paman, kung meron man, gusto niya ay one at a time muna, at ngayon, gusto niya munang isipin ang presensya ulit ni Hector sa buhay nilang magina. Kung ano man ang tungkol kay Don Emilio ay saka na lang niya iisipin at problemahin. Hindi din alam ng kanyang tiyahin na pinagkamalan siya ni Hector na kabit ng ama nito, at wala na siyang balak banggitin pa dito yon, o kung dumating man ang araw na kailangan niyang sabihin dito ang tungkol doon, ay sa kanya na yun po problemahin. Kung ano man ho ang tungkol kay Don Emilio ay ayaw ko munang pag-usapan, wika niya dito sa kangumiti. Tuluyan na siyang lumabas ng kanilang silid, paglabas sa may sala ay napatda si Chantel sa kinatatayuan. There, in the middle of the living room, Hector is standing with Matthew on his arms. Ipinagahelay nito ang anak na ngayon ay unti-unti nang hinihila ng antok. Strange, that her son is now peacefully lying on his arms, despite the fact that Hector is standing there uneasily, hindi nito maalis-alis ang mga mata sa anak, habang hindi magkanda-ugaga sa pag-atras at abante ng mga paa na sawari ay isinasayaw si Matthew para patulugin. Animo ay isang babasagin ang karga nito sa ingat ng pagkakahawak sa bata. Ang walang awang lalaki na kilala niya ay mukhang napakalambot, habang hawak ang isang anghel sa kanyang mga kamay. Naglakad na siya palapit dito at inilapag ang bag sa sofa, bahagyang lumingon sa kanya ang binata. Akin na si Matthew, saad niya dito, lumapit siya kay Hector para kunin si Matthew. Una niyang inabot ang isang kamay ng bata at sinalo ng braso niya ang ulo ni Matthew, ngunit dahil kailangang ailapit ni Hector ang katawan para iabot ang bata sa kanya, ay hindi sinasadya na madikit ang braso nito sa kanyang dibdib. Agad ang pagdaloy ng bolta-boltaheng kuryente kay Chantel, dahil lang sa maikling pagkakadating yon. When she looked at Hector ay nahuli niyang mataman itong nakatitig sa kanya, she saw that kind of look of him a year ago, sa may cliff. Naapektuhan din ba ito ngayon dahil sa pagkakalapit nilang yon? Agad niyang pinutol ang pagkakahinang ng kanilang mga mata nang lumabas mula sa silid si Tia Rosario bitbit ang bag na dadalhin nito. Mariin itong tumanggi na sumama sa kanila, ngunit hindi siya pumayag na maiwan itong mag-isa sa bahay nila, kaya sa huli ay napapayag niya din itong sumama sa Manila. Hindi siya pumayag sa gusto ni Hector na huminto siya sa pagtatrabaho sa Meg Company, ayaw niyang iasa sa lalaki ang lahat ng pangangailangan ng anak, she would still work for Matthew at para sa kanyang Tia Rosario. Nakatingin ang mga mata nito nang lumabas mula sa silid si Tia Rosario bitbit ang bag na dadalhin nito. Ipinaliwanag niya kay Mrs. Aguilar ang sitwasyon, at nagpaalam dito ng ilang araw na leave mula sa trabaho na pinagbigyan nito. She promised na kukumbinsihin si Hector ukol sa proposal na inaalok ng Meg Company na pinamamahalaan nito. Though she doubted kung tatanggapin pa rin ba ni Hector yon. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Chantel. Nakatukod ang dalawang kamay niya sa bakal na berendilya ng terasa. She was at the veranda at nakatanaw sa kadiliman ng gabi. She had been here in this house a year ago. Walang halos na bago, dito niya unang nakasama si Hector nang alagaan niya ito matapos nitong maaksidente.
Though sa pagkakataong ito ay ibang silid na ang inookupa niya, ang silid na sa tabi ng silid nito. Si Tia Rosario na ang umuukupa sa silid na dati niyang ginamit noon. Hindi siya makatulog sa dami ng isiping bumabagabag sa kanya, makakasama niya sa ilalim ng iisang bubong ang lalaking pinilit niyang iwaksi sa isip, ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang katawan at kaluluwa. Ngayong alam na nito ang tungkol kay Matthew, would he question about the child's custody? At ano ang magiging laban niya dito pag nangyari yon? Wala, at iyon ang kinatatakot niya ngayon, kaya kahit ayaw niya sanang sumama dito sa Manila ay umayon na lang siya. Napabuntong hininga si Chantel dahil sa naisip kasing lalim ng gabi ang buntong hininga mo, she heard the baritone voice from her back. Si Hector ang nakita niya nang lumingon siya, lumabas ito mula sa sariling silid at naglakad patungong beranda. Ang silid nito at ang silid na inookupa nilang mag-ina ay parehong may pinto patungo sa beranda na iyon. He walked towards her, lumingon ito sa loob ng silid nila at nakitang payapa na natutulog ang kanilang anak sa kama. Bakit hindi ka pa natutulog? Balik pansin ito sa kanya. Hindi pa ako dalawin ng antok, dahilan niya dito, muli niyang ibinaling ang tingin sa bakura ng bahay ng mga ito. Hindi ka ba komportable sa silid niyo? Marahas niya itong nilingon, strange that he was, gamit ang tono na yun, nag-aalala ba ang naramdaman niya mula sa kanya? Hindi sa ganoon, it is just that, may iniisip lang ako. Like what? Sabi nito, lumapit ito sa barandilya at itinukod ang mga kamay doon. Tumuwid ng tayo si Chantel, aware siya sa lapit nito na halos maramdaman niya ang init ng katawan nito. Pero bakit kailangan niyang maapektuhan sa paglapit lang nito? It is none of your business. Well, I am making it my business since andito ka sa bahay ko, nasa loob ka ng solar ko. Chantel, kayo ng anak ko, at gusto kong malaman kung ano ang bumabagabag sa iyo. So, he's back again, the ruthless Hector Chino. Nakaringgan niya lang ba ang concern sa tinig nito kanina? Hindi rin kami magtatagal dito, Hector, kailangan kong bumalik sa Kalamba, may trabaho ako doon. Napansin niya ang pagkunot noo nito dahil sa sinabi niya, who said you are going back there, seryoso nitong pahayag. May trabaho ako doon, I cannot just disappear like that. Nakausap na ng staff ng Terra Vita si Mrs. Aguilar, tinanggap ko ang proposal niyo. Saad nito at hindi pinansin ang sinabi niya. Talaga, oh, thank you, masaya niyang wika dito, it would be a great help for Meg Company. Kung magiging kliyente nito ang Terra Vita ay malaking kita iyon para sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Ngunit nawala din ang ngiting ibinigay niya dito nang muli itong magsalita. Yeah, I accepted it. In return, you are not going to work for them anymore. Ano, narinig mo ko, Chantel, at tinanggap na ni Mrs. Aguilar ang resignation letter mo. Bakit mo ginawa yon? Gulantang niyang tanong dito, how dare you to decide for me? Ano ang karapatan ng lalaking ito para magdesisyon sa buhay niya? You really think na hahayaan ko na umalis ka ulit kayo ng anak ko? Wala ito sa usapan natin. Aniyang bahagyang tumaas ang tinig, you only want to be with your son kaya ako pumayag na sumama sa iyo, but it does not mean na hindi na kami uuwi. Panay ang tingin niya sa kanya, ilang sandali lang ay walang nagsasalita sa pagitan nila. Namayani ang nakabibinging katahimikan sa pagitan nila, hanggang marinig niya itong nagbuntong hininga. Bukas ang bahay ko kung gusto mong umalis, Chantel, mababang tinig nitong wika ngunit nararamdaman niya ang panganib na ibinabadya nito, no one would stop you from living, pero iiwan mo ang anak ko. Maang siyang napaangat ng paningin dito, seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya, anong ibig mong sabihin? You want to go back to Kalamba, suit yourself, aniya at ilinahad ang mga kamay, pero hindi mo madadala ang anak ko. Sa hindi malamang dahilan ay biglang naramdaman ni Chantel ang lamig ng hangin, dahil ba sa malalim na ang gabi, o dahil sa tinuran nito. And you think na iiwan ko ang anak ko dito, kung iniisip mo na hahayaan kong palakihin mo ang anak ko na malayo sa akin, well think again, Chantel. Pagkawi ko noon ay tuluyan na itong bumalik sa sariling silid. Naiwan si Chantel na naguguluhang sinusundan ito ng tingin, napaawang siya ng mga lobby dahil sa nararamdamang gulantang sa mga sinabi nito. Bagsak ang mga balikat na muli niyang itinukod ang mga kamay sa berendilya ng Teresa. This is what she was afraid of, ang gamitin nito ang karangyan para lang makuha ang anak niya. Noong panahong akusahan siya nitong kabit ng ama nito, ay pinalampas niya dahil na rin sa kanyang ina, she wanted to protect her. Hanggang sa nangyari ang bagay na yun sa bangin, kung iyon ang paraan para mapatunayan niyang malinis siyang babae ay hindi niya masabi, ngunit alam niyang alam ni Hector na ito ang unang lalaki sa buhay niya.
At kailanman ay hindi siya nagsisisi na dumating si Matthew sa buhay niya. She wanted him to have a peaceful life, kaya hindi niya na sana ninais pa na ipaalam kay Hector ang tungkol sa anak. That would complicate all. At heto na nga ang kinatatakot niya, ang gustuhin ni Hector na kunin si Matthew. Mariin siyang napapikit at tumingala. She was trying to think on how to